Ibang mga sila, hindi natin dapat pagbanggain, no? Yung usapin po na accountability sa paggamit po ng confidential funds, tatakbo yun eh. Through the impeachment process, no? Yung sa flood control corruption naman, no, tumatakbo ho yun ngayon. Doon po sa iba't ibang mga proseso ng DOJ, Ombudsman, at ng Sandigan Bayan, no? So, ibig sabihin, pabayaan ho natin mag-take ng course, no? Lahat po ng mga accountability mechanisms, no? Dito sa bagay natin. Ibig sabihin, hindi pwedeng maging kondisyon sa impeachment proceedings ni Vice President or kahit anong impeachment proceedings, no? Yung usapin po ng pagpapanagot dito po sa flood control corruption. Ibig sabihin, pwede pong magtuloy-tuloy at the same time. Ito pong mga accountability mechanisms katulad ng impeachment at katulad ng pagpapakulong ng pong mga nandarambong ng bayan sa flood. Ayun, no? Kasi po, merong merong mga, ayan, narinig natin kay Toby Chanco, no? Pahapyaw na DDS po yan, eh. Di ba? Sabi niya, hindi daw siya pipirma sa impeachment ni Sara Duterte kung wala pang mapapanagot come this 6th of January o February 6. January 6 ba o February 6? Nililinaw ni Terry Ridon na dapat hindi gano'n, no? Lahat po ng korupsyon, separate na didinggin niya na kaso. Diba? Hindi naman pwedeng, hindi naman pwedeng, di ba, yung, etong flood control lang pukusan mo, tapos papaligtasin mo na yung iba, di ba? Na corrupt. Kung tutuusin, malinaw na po ang mga resibo, no, na peke dito sa sa kaso o sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Tapos maano pa yan, no? Pa po yan, madadagdagan pa yan ng mga ebidensya, di ba? Maglalabasan sila Ramil Madriaga. Tapos andyan din po yung yung mga bank accounts ni Sara Duterte, joint account sila ni Digong, di ba? Yan po matinding mga ebidensya po yan pag naglabasan. Di ba? So lahat po yan, no, dapat sabay-sabay tignan, hindi po pwedeng may kondisyon, no. Kapag ito hindi na buksan, ito hindi ako sang-ayon dito. Yung mga ganong dahilan po, talagang yan. Kung masasabi nating DDS style. Damay-damay na, no? Ganun eh. Yan po ang nakakalungkot po sa mga politiko, no? Obvious na may pinapanigan sila. Nakita niyo po ba yung thumbnail natin? Yung thumbnail po natin tungkol sa yung balakunin na si Pastor Kibbs ng US, di ba? Yan ang kinakatakot ni Pastor Kibbs. Kaya talagang maswerte pa si Digong, di ba? Maganda yung kumbaga yung pagkakakulong ni Digong, di ba? Kaysa naman City Jail, no? Yung kung saan nakakulong ngayon si Kibuloy, di ba? Mamaya tatalakayin natin yan, pero simulan po natin din dito, no? Ito. Gusto daw pag-awayin si PBBM saka si Speaker. Tignan po natin kung anong tong isyung ito, no? Yan, tingnan natin. Kung totoo yung pinainsert ni Presidente at yung 25 ninentrap nila si Presidente, no? Nina Olaybar, supposedly pati si Secretary Amina and si Adrian. Ang outcome,
pwede nating, kaya ako nag-conclude na ni-name drop lang nila dahil nga yung komisyon, ang nag-handle ng mga proyekto, si Yusek Bernardo. Kasi kung totoo yung pina-insert ni Presidente at yung 25% dineliver niya kay Presidente at saka kay Speaker Martin, hindi papasok sa eksena si Yusek Bernardo na siya nag-handle. Kasi walang connect. Ayun ang pina-explain dito ni Senator Ping Lacson, no, hindi totoo yung AI na video ni Saldico, 'di ba, sinasabi niya na siya nag-deliver 25 billion. Imposible daw mangyari 'yun kasi nga meron pang mga commission sila 'di ba? May commission pa si Secretary Bernardo, Undersecretary Bernardo, tapos meron pa nga daw sila 'di ba? Di umano sila Bersamin na anak. Tapos yung isa si Amena di umano, 'di ba? Sila meron pa nga daw pong komisyon yung mga yun So hindi po tugma yun sa kwento na pinapalabas ni Saldico. Panoorin pa po natin. At saka ang kinontra nga ni Yusek Bernardo, hindi ako mismo nag-deliver Armored van nga yan palitan kami ng armored van at least 10 deliveries, total amount nasa mga 8 billion. From 800 million hanggang 2 billion. At nagtutugma yung mga petse kasi sinabi niya, kaya naipon yung 2 billion, pinakamalaking delivery. Kasi March 11, noon yung hinuli si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ito yung sinasabi natin mga ebidensya na may corroborative o kumbaga nagtutugma sa ibang mga pahayag, di ba? Kaso, sa mga nagtutugma sa mga ebidensya, ang problema, kapag meron na namang papasok na, papasok na nanggugulo lang. Diba? Meron mga ganun Manggugulo lang sa investigasyon, uubusin lang yung oras sa Senado. Kaya ako meron akong dito tingnan nyo guys meron akong dito picture ayan. Di ba? Not another Gutesa Street. Ito panganawagan ko po kay Senator Ping Lacson kasi Ping Lacson at Vicente Sono sana po binibit dapat